masaya, di ba? Tapos malambing. Yan, gusto ko yung sagot malambing. Ha? Yes! Yung mga ganun, ha? Ready na ba kayo? Yes! I-off muna po yung mga cellphone or paki-silent para po hindi ma-distract yung speaker po natin. Ang good news po, hindi po ako yung speaker. Ako lang po yung taga-intro. Yes! Hindi ako yung speaker, pero yes. Okay. Tapos, yan. Yung mga katabi po ninyo, paki-silent mode nyo rin po. Ibig sabihin, huwag nyo muna silang kakausapin. Okay lang ba yun? Yes! Ang gawin nyo po ngayon, dahil nandito kayo, nag-focus po kayo dun sa seminar po natin. Okay? Para marami po kayong matutunan. Maganda po ba yan? Yes! Yan. Okay. Maraming salamat nga po pala. Okay? Una-una sa taas. No, dahil pinagsama-sama tayo ngayong hapong to. Tapos, thank you dito sa upline ko. No, na nag-invite sa akin dito. Kung hindi, sigurado nandun pa rin ako sa computer shop ngayon. Nagbabantay pa rin ako ng computer shop. No? Actually po, ako nga po pala si Mases Marila. Dati po akong, nagbabantay po ako ng computer shop dati. Then na-involved din po ako dito. Katulad din po ako ng mga first timer na nandito ngayon. Na naimbitahan din sa ganitong seminar. Sabi, yayaman daw. Ayun, awa ng Diyos. Yun, yumaman naman. Pabalapakan na natin yan. So, hindi ko putulin yan. Siguro yung mga nandito ngayon, ng mga first timer, niisip nila baka hindi nyo itulin niya. Hindi ko rin po itulin niya kasi graduate po ako sa AMA. Ang course ko po is computer. So, ito kung pag-uusapan natin ngayong hapon to, business po ito. Kaya huwag po kayo mag-isip, sa mga first timer ko na nandito ngayon, huwag po kayo mag-isip na hindi nyo po ito linya. Kasi lahat ng bagay pwedeng matutunan. Tama po ba? Yes! Hindi dito ang matutunan. E nung nakita ko po yung business na to, na pwedeng kumita ng malaki, doon na po. Lilinya ko na po siya. Yan. Lahat naman ganun, di ba? Pag gusto mong kumita ng mas malaki, gagawin mo talaga yung best mo para magawa mo isang bagay. Tama po ba? Yes! Ready na po ba kayo? Yes! So, intro mo po yung speaker, no? Ang swerte natin ngayon kasi sobrang galing po ng speaker na to. Grabe talaga. Kaya kapag nagtotok na po siya mamaya, pakinggan niyo po siya mabuti, marami po kayong matututunan sa kanya, okay? About health. Okay, ang muna pag-usapan po natin is yung mga produkto po natin. Lahat po ng business may produkto, tama po ba? Yes! Yan. Okay, dati po siyang empleyado rin, katulad ko din po. 15 years na po nag-work. Nag-work. Sino po dito yung mga empleyado? Taas ang kamay. Members or non-members? Sige, taas mo pa may mga empleyado. Estudyante. Mga estudyante. Yan, mga... Hindi nagtataas mga bakante. Mga housewife. Yan. Yan. Okay. Okay. 2 years na po siyang full-time dito sa AIM Global. At ang maganda po nito, na-achieve niya na po yung second highest position ng AIM Global, which is Gold Executive na po siya. Okay? Itong tatawagin ko po speaker na to, kumikita na po siya ng minimum 20,000 pesos per month. Masama pa po ba yun? Masama pa po ba yung 20,000 per month? Minimum po yun ha, hindi ko lang alam kung ano yung maximum. Ha? Yung minimum lang yung binigay niya sa akin, bahala na kayo mag-isip kung magkano kinikita niya. At ang maganda nun, yung 20,000 per month ang kinikita nitong taong to, hindi siya tali sa trabaho. Kasi nga negosyo po itong pag-uusapan natin. Ibig sabihin, gigising siya kung kailan niya gustong gumising, at matutulog siya kung kailan niya gustong matulog. Maganda po ba yung ganon? Yes! Naman, di ba? Walang istorbo. Tama, meron tayong freedom na tinatawag. Ready na po ba kayo? Yes! Tawagin ko na po siya. Yes! Okay, may traditional rapping po tayo. Kapag sinabi ko 1 milyon, isang palakpak, isang padyak, at isang woo. Woo, ha? W-O-O, Windows of Opportunity. Yan. O-practice muna tayo. 1 milyon! Isa pa yan. 2 milyon! 3 milyon! Okay, para sa akin yan. Ha? Ito na, ready na po ba kayo? Ready na po ba kayo? Yan, 1 milyon! 2 milyon!
nga pala apply Mases, no? Gwapo ko ba si Mases? Yes! Oo, gwapo sa bapo ako. Ano? Okay, good morning nga pala sa inyong lahat. Iulitin ko po ang pangalan ko, Angel Balbuna, Bisaya po. Sino po ba yung mga Bisaya dito? Yan, okay. Alam niyo ba yung sa Bisaya, yung kung tawagin namin is Bora? Ano yun? Bora ay? Yun. Pabalik-balik po ako doon. Sabi ng mga guest natin, iyabang naman ng speaker natin. Kasi pabalik-balik po ako doon po ako dumadaan at bumabalik din. Kasi doon kami nakatira mismo. Yun. Okay. Okay. Excuse lang. Tawag dito, magmula nung natuto ako sa Global, or Alliance in Motion Global, bali, ganito, paano ako napasok sa Alliance in Motion Global? O paano kayo invite? Siguro pares lang tayo. Nasabi nila, ganito, yung nag-invite sa akin, sabi niya sa akin, Brad, sabi niya, pwede ba subukan yung products na to? Sabi sa akin. Ngayon sabi ko sa kanya, ano ba yan? Herbal to, sabi niya gano'n. Pasensya ka na kasi ako, wala naman akong sakit, sabi sa kanya. Hindi, sige na, inumin ko to. O kaya naman, sabi niya, huwag mong bayaran, utangin mo muna. Eh, siyempre ngayon, nasa hawak ko na, gagawin ko man hindi, babayaran ko pa rin. Ang ginawa ko, ininom ko ngayon siya. Nang ininom ko, habang nasa machine ako, ang trabaho ko pala is machine technician sa Wisprod Company, 10 years po ako doon. Yun. From 2000 hanggang 2010, napakatagal ko, di ba? Yun. Ngayon, nung ginamit ko yung product na C747, no? Ang nangyari, sinipon ako ng sinipon. Sinipon ako ng sinipon. Tapos, nung sinap kong ganyan, yung panyo ko, ang dami. Talagang ang dami. Ngayon, naiya ako dun sa mga kasama ko kasi nakikita nila ako sinisinga ako. Ang ginawa ko ngayon, pumunta ako ng siya, sininga ko ng sininga. Nagulat ako, nung sininga ko, sumunod na, na lumabas, parang nana. Alam mo yun? Parang nana siya. Tapos sumunod na lumabas, tugo. Tugo siya. Ngayon, natakot ako. Sabi ko, ano ba itong gamot na binigay sa akin ng kaibigan ko? Sabi ko gano'n, lumalabas yung dugo ko sa ilong. Yung parang gano'n. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, parang maganda yata yung nangyari sa akin. Kasi nung pagkakos kong sininga, dumugo ng dugo yung ilong ko. Ang nangyari, alam nilang ginawa nangyari sa akin. Ngayon pala, ang sabi sa akin ng kaibigan kong doktor, si Dr. Calapatilla, kasi nakikitigan ko na siya, ano, bakit? 15 years ko siya naging doktor. Ngayon, kahit wala akong sakit, pupunta ako sa kanya. Alam mo bakit? Nagkahabol ako ng MC. Medical certificate, no? Punta ako sa kanya, Dok, ba't wala akong sakit? Ngayon, sabi ko sa kanya, Dok, bulisan mo ako ng gamot, saka bigyan mo ako ng MC. Sabi ko sa kanya. Ano ba sakit mo? Ito pa ako lalamunan eh. Sabi ko sa kanya. Yun pala, yung sakit ko lalamunan doon eh, totoo naman talaga na sakit ako lalamunan. Yun pala yung cause noon, yung sinusitis ko. Kung nag-trigger sa rito at nagkaroon ng infection, bababa nga yung bacteria, sasakit ngayon ang lamunan ko. Yun. Good news, nung binigay ko yung C747, yung ating para ngayon, nawala na po yung aking sinusitis hanggang ngayon. No? Kahit na nakatabi ako ng mga alikabok, hindi na nag-trigger. No? Ngayon, bakit naikwento ko? Kasi, kung ano nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo. Diba? Bakit tayo nagkakasakit? Bakit tayo nagkakasakit? Dahil saan ba? Ang tinatawagan natin is yung free radicals, no? Yung free radicals na yan is free siya. Ibig sabihin, yung radicals na yan, yung tawagin natin is free radicals, no? Yan yung mga dumi na nakukuha natin araw-araw. Saan pamagitan? Sa pamagitan ng pagkain at saka air at saka tubig. Yun.
Ngayon, yung dalawa, may iwasan po natin. Tama po ba? Pwede kang hindi kumain. Pwede kang hindi rin uminom ng tubig. Pero ano mangyayari sa'yo? Patay ka naman. Ang hangin, pwede mong ano yan eh. Yung tubig sa kayo pagkain, pwede mong tiisin yan sa loob ng isang araw. Pero ang hangin, di mo mag-isang oras na, subukan mo kaya. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Ngayon, paano pa maiwasan ang free radicals? No? Free radicals. Yung tinatawag natin na antioxidant. Antioxidant. Yung antioxidant na yan, makukuha natin yan sa pamagitan ng pagkain. Ng ano? Ng mga prutas. At saka gulay. Ang tanong, nagagawa niyo ba? Kasi, ang sarap pumunta sa fast food. Hindi ko na makakita yung mga pangalan, no? Pag-order mo ng pagkain, nandiyan yung pagkain mo, babayad ka, nandiyan yung agad, di ba? This is fast food din. Kaya fast food din yung mga sakit nyo. Ngayon, sorry kasi talaga madali talagang mauhulong ako. Okay. Ngayon, pagka kumakain ka ng halimbawa, mga matataba, ano nangyayari sa inyo? Nagkakaroon kayo ng mga sakit, mga bara-bara sa ano. Di mo ba ang tao may katawan. May katawan, may kamay, may paa, may mata, may bibig, may bungo. Yan. Tanggalin ko ito baka sabihin nila lalaki. Ayun. Para pwede sa lahat. Pwede babae, pwede lalaki. Pwede mo munang ano. Sisilaw kasi ako talaga. Yan. Okay. Takpan mo na sana kasi talagang sisilaw ako eh. Okay. Yan. Ayun. Ang katawan ng tao, binubuo siya ng mga cell. Ng mga cells, no? Lahat ng organs mo, magmula sa buhok hanggang sa kuko mo, binubuo ng cell yan. No? Ngayon, paano mo pang mapangalagaan ng cell? Paano mo mapangalagaan ng cell? Ang para mapangalagaan ng cell, sa makita ng antioxidant. No? Ang ibig sabihin, ang antioxidant na yan, is dapat yan, kinakain mo yan araw-araw. No? Ang sabi ng WHO, kung tawagin ito, World Health Organization, kailangan daw kumakain ka ng 5 gulay at saka 5 prutas sa loob ng isang araw. Ang tanong, nagagawa niyo po ba yun? Hindi. Ngayon, pag hindi nagagawa yan, yung tinatawag natin na cancer cell, ay cancer. Mali. Cancer cell, nandiyan sa katawan yan, magulang pinanganak tayo. No? Ngayon, pag nakakain ka ng bawal, lumalaki po siya. Tuwa-tuwa siya. Sabi nga nila, kung ano daw yung masarap sa bibig mo, yun din daw yung masarap sa cancer cell. Ngayon, paano siya mabawalan yung cancer cell? Kung paano siya mapigilan, sa pamamagitan ng antioxidant. Ngayon, sabi naman ng iba, bakit hindi ko naman naramdaman? Di naman nangyayari sa akin na meron akong sakit. Parang healthy naman ako, ganda naman ng balat ko. Maganda lalaki naman ako, maganda ng babae naman ako. Wala akong sakit. Maghintay-hintay ka lang. At sigurado, yung antay mo, magiging sakit yan. Pagdating ng panahon. Halimbawa, kung 20 years old ka ngayon, maghintay ka na ng mga 40 years old at 50 years old ko kasi singilin niya. Lahat ng kinakain mong bawal, doon pupunta yun. No? Ngayon, bakit nandito ngayon kami sa inyo? No? Ako, nandito ngayon ang Alliance Emotion Global. At ang Alliance Emotion Global ay nagpatayag sa Mitsos Way. No? Ang Mitsos Way ng Alliance Emotion Global is 10 years na sa ngayong March. No? Ang anniversary po namin sa 10 years sa May 29. Nagsimula ko siya ng March 2006. Ang Alliance Emotion Global is binubuo siya ng 3 may-ari. Puro po sila Pilipino. Ang isang may-ari, si Dr. Gabando.
Ay, next pala. Ay. Wala pa dyan? Ay, ang mayari niyan is si Dr. Cabantog, isang doktor. Pangalawa, si Raymond Galasquerin, no? Pangatlo, si Francis Miguel, isang engineer, no? Then silang tatlo, nagpunta sa Mitsus Way, sa Utah, USA. Nakipag-ano sila sa Mitsus Way, na yung Mitsus Way is yung sila yung gumagawa ng mga number one food supplement sa buong mundo. Value billion ang company sila, walang utang. Kumbaga, meron silang 200 doctors, no? At scientists. Ang product na pala namin is, kung tawagin is complete. Next. Ayun. Ito yung sinasabi ko kanina na sinusitis. Yan yung ano ko, sakit ko dati. No? Next. Ayan. Ito yung product namin. Kung tawagin namin is complete. No? Meron siyang, meron sa 29 vitamins and trace minerals. Diyan ba? Next. Ayun. Isang, ayun, wala na. Ayun sila yung may-ari, si tatlo. Okay. Ayan ang Mitsus Way sa Utah, USA. Tapos ito naman BSL, ito yung isa namin sa mga partners namin. Okay, next. Ayun, ang pre-radicals nga pala, yun yung sinasabi kanina na hindi mo talaga maiwasan, no? Hindi mo talaga maiwasan yan kasi nasa hangin at nasa tubig at saka sa pagkain ko yan. Next. Ayan, isa sa mga pre-radicals is yung smoking at saka yung alcohol, radiation, at saka sobrang medicine. Yun. Hindi mo lahat naiwasan yan. Kung papansin ninyo, yung mga lato, ito yan yung makukuha nyo sa mga fast food chain, sa mga ganon. Ayan, pansinin mo, yung masarap dito, tapos pag kinain mo, yung magiging ganyan. Yun, di ba? Next. Ayan, stress. No? Kung pansinin mo, nung bata ka, ganyan ang susura mo, pero nung tumatanda ka na, ano na, kasi stress nga, hindi mo maiwasan yan. Okay, next. Ayan, stress. Stress, yan, mga dengue, high blood, stroke, cancer, arthritis, rheumatism, diabetes, yan. Yan ang naging sakit mo, pag hindi mo maiwasan yung pagkain ng mga mahina sa tayo-sidad. Next. Ayan. Para na malaban ang sakit na yon, kailangan magkaroon ka ng antioxidant sa katawan. Makukuha mo yan sa magitan ng pagkain ng mga gulay at butas. Okay, next. Ayan. Ang antioxidant yan. Okay, next. Ayan. Isa rin sa mga natin is bakit kailangan mo pabili ng product na napakarami kung mayroon naman talaga isa lang. Okay, next. Ayan. Meron siyang 16,500 nutrients. Next. Ayan. Meron siyang 29 vitamins and minerals. Nandito po lahat ng mga sinasabi ko na yan sa libro na ito. Dito. Next. Kung gusto nyo palang bumili ng libro, pwede mag-order dito sa BCO namin. Next. Ay, okay ba? Meron siyang 12 whole fruits, no? Bakit whole, no? Kung pansinin nyo, langis, lahat yan, dosing gulay, ay dosing prutas, lahat yan full. Bakit full? Kasi yung buto at balat niya, isinama lahat yan sa isang kapsula lang. Ngayon, ginamitan siya ng nanotechnology. No? Kumbaga, kung ito yung grapes, yung balat niya, buto, sinama lahat yan sa isang kapsula lang. Kung tawag, ginamitan siya ng nanotechnology. Yung buo, ginawa siyang pulbos. No? Okay, next. Meron din siyang dosing gulay. Yan. Kung papansinin nyo,
meron siyang mga mabiberdeng gulay. Yan daw yung magandang panglaban sa mga yung dugo mo, yung mga mas marami yung puti kaysa sa tula. Yan. Kung pansinin nyo, yun, tignan mo, ito, kagaya nito, with grass, yan, mga ganun. Yan. Yan yung, kung baga, kung halimbawa may ilaga kayong may mga dengue, mga ganun, ibig sabihin, natatalo na yung ano nila, red blood cell, isa sa, mas mataas ang white blood cell. Okay, next. Y-hole, yun. Pinagin nga sa nanotechnology. Okay, next. Yun, meron sa amino acids. Ang amino acids naman ay yan yung pampalakas ng natin mga muscle. Kumbaga siya yung halimbawa kagaya lang ng kaibigan ko sa sa Saudi, no? Naubusan siya ng potassium. Ibig sabihin, yun ang kailangan ng ating katawan, ng ating muscle para mapalakas siya. Okay, next. Meron siyang 14 grains food na blend, no? Yan, yung mga yan, yun yung mga mabiberding mga halaman na nakukuha sila ng dagat. Ayun. Okay, next. Meron siyang 12 by mushroom. Yan daw yung mushroom na yan, yung naka-invento niya is Japanese. Japanese yan lang sa Japanese technology na kailangan magandang panlaban sa lahat ng mga bukol-bukol. Yung mga cancer cell na ano pa lang siya, na patubo pa lang siya, pinakain niya na kaagad. Kumbaga, yan ang magandang panlaban sa mga yung mga tao na may cancer, yung mga yung ba? Okay? Next. Meron sa blood digestive enzyme, no? Ibig sabihin, yung product natin is pag ininom mo yan, gaganda ngayon yung pagdumi mo. Ibig sabihin, sabi ko nga minsan, ang katawan natin parang trash can. Ngayon, pag ang katawan mo hindi naglabas ng dumi araw-araw, ano mangyayari sa atin? Kasakit tayo. Ngayon, pag uminom ka ng C207, yan ang yun yung gagawin sa'yo. Pagkaganda niyo yung pagdumi mo. Halimbawa, sir, ito po. Uminom ka kunyari ng C207. Kinabukasan niyan, yung dumi mo na kinain mo ng araw na to, kinabukasan nilalabas mo na yan. Ilabas mo sa yung kamay niya. Yan. Magmula daw dito, sa taas na to, hanggang dito, yan daw dapat ang nilalabas mo dumi araw-araw. Ganyan po kahaba. Ang tanong, nagagawa niyo po ba? Hindi. Bakit hindi niyo nagagawa? Kasi may problema yung inyong digestive enzyme. May problema yung yung pagtunaw ng pagkain. No? Ang sabi ko kanina, kung ano yung pumasok dito, dapat hindi na lumabas dito. Kaso na-stuck dito eh. Ang ibig ko sabihin, ang katawan natin parang bahay din natin yan. Pag halimbawa, hindi mo nilabas yung basura sa loob ng isang araw, at umabot ng 3 araw yan, ano mangyayari? Bulok. Babaho po yung buong bahay nyo. Tama po ba? Ganun din po ang katawan natin. Kailangan, araw-araw, nilalabas mo yung basura na yon. Halimbawa, uminom ka ng soft drinks, kumain ka ng burger, kumain ka ng lechon, kumain ka ng lechon manok, gano'n. Ngayon, mapupunta sa bitukan niyo yan. Pag mahina yung pangtunaw nyo, dahil nga mahina yung digestive enzyme nyo, wala kayong mga vitamins na yan, yung mga ito, may stock yan sa bitukan nyo. Pag na-stock sa bitukan nyo yan, magiging lason. Kung tawagin namin yon is kung tawagin namin yan, toxin, no? Akala ko isasagot nyo, dahil. Akala ko isasagot nyo, magiging toxin po siya. Magiging toxic, no? Toxic na yung yung magiging na dito, basura na yan. Kailangan, kinabukasan, nalalabas mo yan. Nasubukan nyo na bang kumain ng kangkong? Yes.
Ayun. Napansin nyo, pag dumi yung pinabukasan, pag upo yung gano'n, pag tayo nyo, sumasama pa rin yung ano. Kasi mo kanino po ba yun? Hindi pa? Yun, tama po si ate. Ang ibig sabihin, hindi mo natutunaw yung kinain nyo. Kaya, ngayon pag uminom kayo ng C7, tutulungan niya po yun. Okay? Ngayon, pag hindi yan lumabas, magiging ano yun, magiging laso yun sa dugo natin at kasama sa dugo natin yan. Ngayon, naiwan din yung mga dumi na sa katawan natin. Yan yung magkakaroon tayo ng mga sakit sa bituka. Okay? Next. Ayun, meron sa 12 hertz special nutrients. Ibig sabihin yan yung pag uminom ka ng C7, yung ugat mo, nilinisin niya yung mga dumi-dumi sa ugat mo. Ano yung mga dumi na yun? Yan yung mga kolesterol. Mga kolesterol na napupuno dun sa ugat nyo. No? Halimbawa, ito yung ugat yung pangyari sa ugat nyo. Yan, yung ugat dito sa kamay. Kung pansinin ka minsan, para na mamadyo yung kamay nyo. Ang ibig sabihin nun, may bara na. May bara na. May mga bara-bara. Sa ngayon yung mag-alis noon, yung cholesterol. Yan yung trabaho ngayon, C7, yung 12 volt special nutrients. Next. Meron din siyang essential fatty acids. Yan naman yung mga flaxseed at saka sunflower na meron siyang mataas sa omega 3. Yan yung pagkain natin ng puso natin. Kung pansinin nyo sa TV, sabi nyo niyagang mula is century tuna, good for your heart. Ayun, meron yun. Mga omega 9, mga essential nito. Nandito na rin sa C7. Okay, next. Okay. Ayun. Meron siyang 16,000 na phytonutrients, no? Okay? Next. Ayun, meron nga pala siyang 100 na uses, no? Ang C7 natin. Kung pansinin nyo, ang dami niya, 100. Yung mga to, imposible na wala kayo isa niya pagtanda nyo. Yun. Ay, pag kumamit kayo ng C7, mapipigilan ngayon. Yan, next. Ayun, meron din kaming tawagin is Coligos. Sa salita pa lang ng Coligos, cholesterol reducer siya. No? Pinopromote siya ng Philippine Heart Center. Maganda sa mga tao na mataas yung cholesterol, no? Halimbawa, nagpa-check kayo sa nagpa-blood claim kayo, sinabi ng doktor, mataas po yung cholesterol nyo. Maganda po siya sa matataas ng cholesterol. Okay, next. Ang Restore Life naman, yan. Isa yan sa mga pinopromote ni Wade Opera sa US, no? Gawa po siya sa grapes, no? Yung buto niya at saka yung kanyang balat, i-extract po siya at ginawa po siyang Restore Life. Maganda rin siya sa mga matataas ang sugar, yung mga diabetes. Yun. Pag uminom ka daw ng isang kapsula niya, katumbas ng 100 glasses ng red wine. Okay? Okay, next. Ayun, ang C7, meron siyang 22,000 phytonutrients. No? Kumbaga, kanina, yung isa, yung complete, ito yung hawak ko, 16,000 in 1 siya. Yung C7 naman, 22,000 phytonutrients. Kumbaga, mas pinaganda siya talaga. Okay, next. Yun. Meron siyang anti-aging at saka antioxidant. Yung mga yan, ibig sabihin yan, anti-aging na yan, saka antioxidant, tumatanda yung edad mo, pero yung itsura mo hindi. Nakikita kayo ng taong ganon. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kausap ko na ang edad, nakikita lang sa birth certificate yan. Pero sa itsura hindi. Okay? Ito yung, okay, next. Meron din siyang low-density polyphenols at saka resveratrol. Ayan, meron din siyang mga grapes, no? Ang pinagkaiba na pala ng C7 at saka complete. Ayun, complete. Ito, ang pinagkaiba nilang dalawa, ito hindi pwede sa bata. Ay, pwede sa bata, ito hindi pwede sa bata.
ito ay pwede sa buntis, ito hindi pwede sa buntis. Yun din kinapa nila. Tapos, wala siyang back. Itong complete, wala siyang anti-aging. Ang Sito ko 7 meron. Okay. Ano pa ba? Sa complete nga pala, ito may quick ko ako sa inyo. Isa sa mga kasama ko sa Wistron for about 10 years, no? Nagpakasal sila, yung kumpare ko, yung kaibigan ko din na, yung babae ko, ay yung babae na kaibigan ko, sorry. Nahuli tuloy. Ayun, pagdating sa babae, sabi kanina, nahuli daw yung isda sa bibig. Ayun, tingin ko sa inyo, makakatuwa naman kayo, no? Kung nasa restaurant ako, hindi ko sinabi sa mga kasama ko na may asawa na ako. Ayun. Kasi ngayon yun ang kaibigan na akala talaga binata ako. Tumatawag sa akin sa bahay, yung kismis, no? Buti na lang nasagot ako. Ay, paano kung asawa ko, yari ako, di ba? Ngayon, ano na yun, kumbaga ano na yun, kwento na lang, wala kang kilalaman sa natin yun. May merong kaibigan na babae, no? Ang nangyari, nagpakasal sila ng boyfriend niya. Sabi ng babae sa akin, sabi niya, pag gano'n siya ako nabubuntis, sabi niya gano'n. Normal naman kayong asawa, sabi niya gano'n. Ngayon, meron ko bang alam na product na pwede makatulong sa akin? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko meron, sabi ko sa kanya. Ang ginawa ko, binigyan ko siya dito, bumili siya sa akin. Naka-5 box na siya. Tapos sabi naman ng kumpare ko, at yung asawa niya, bakit gano'n pare? Sabi niya gano'n. Bakit di ba nabubuntis yung asawa ko? Sabi ko, bumili ko ulit ng panibago. Bumili ulit ng panibagong 5. Ayun, buntis. Kaya naging kumpare ko sila ngayon. Taga Santa Cruz, no? Yung isa naman, siguro noong February lang, no? Yung asawa naman yan, trabaho sa Africa, yung lalaki. Yung babae naman, kasama ko sa Wistron. Siguro nataka kayo bakit puro babae na lang yung kinikwento ko. Sino mo ba nakapasok sa Wistron? Meron ko dito? O nakakala mo sa Wistron? Sino mo ba nakakala sa Wistron? Ayun, ang Wistron ko, ang babae ko doon, 1:40 po. Sa isang lalaki, 40 na babae. Ganun po ang standard ng doon. Kasi, tinahil ko ng Wistron ang mga babae kasi sabi nila is maganda raw yun sa, kumbaga babae daw parang pag nag-away daw, salitaan lang. Di gaya ng lalaki, pag nag-away, suntukan kagad. Kaya mas maraming nahir ng mga company ng Wistron kaysa sa lalaki. Kaya kung pansinin, ba't ang daming babae doon? Ayun, balik na sa gate, puro na kayo na po ang Wistron. Yun. Yung last, February naman, yung kaibigan galing naman ng, yung babae kaibigan ko, yung lalaki hindi. Galing naman siya ng Africa, yung lalaki. Ngayon, nagpakasyon dito sa Pilipinas para busisin yung kanyang asawa kasi 38 years old na. 38 years old na yung babae, promise. Diba? Pinakabahan na siya. Sabi niya, baka di ako mabuntis. Sabi niya gano'n. Kailangan mabuntis na ako kasi mawala yung asawa ko sa Africa. Ang ginawa ko, binigyan ko siya dito. Alam mo ba? Third grade na yung buntis siya. Dahil dito. Kumbaga, pinataas niya yung siguro ng babae, parang kinorek niya yung problema ng babae. Kasi yung lalaki at babae, pati naman sila sa doktor, wala namang problema yung kanyang kalusugan, pati yung kanilang, yung sa babae, yung egg cell sa babae naman, yung sperm cell, okay naman. Ayun, buntis na siya ngayon. Hindi ko alam kung magnininong na naman ako doon. Kaya dumadami yung kumpare ko dahil sa complete. Yung isa pang kaibigan ko naman, matanda naman.
Ano naman siya, cancer survivor naman siya. Cervical cancer naman siya. Ngayon, nagkaroon siya ng radiation, chemotherapy. Ayun, na kanyang ulo, yung buhok niya, natanggal yung buhok. Tapos yung parang nanuyot siya, alam mo yun? Parang yung kanyang balat, parang sunog. Dahil sa radiation. Ngayon nagkaroon ng mga kung tawagin namin is effect sa kanya, yung humihina ng kanyang baga, yung mga ganon, ang kanyang pagdumi. Basta ganyan nagkaroon ng sintomas yung kanyang sakit. Sabi ko sa kanya, dapat ang cancer survivor, hindi ka ako yan lumagpas ng 5 years, maaaring bumalik pa yung sakit mo. Ngayon sabi ko sa kanya, para ako gumanda yung katawan mo, gumamit ka ng CT47. Kasi ano na siya, 63 years old. 63 years old na siya. Alam mo ba, unang naramdaman niya, gumanda yung kanyang pagdumi. Tapos yung kulay niya gumanda rin. Kasi ano na siya kulay talong. Alam niyo yun, parang parang di normal. Yung parang gano'n. Tingnan niyo na lang yung yung balat niya na pinakamaitim. Gano'n siya. Gano'n yung katawan yung balat niya. Ngayon yung nagkaroon siya ng CT7, naging naging nag-normalize na. Alam mo ba, na siya, isa sa mga kasama ko ngayon sa business, no? Meron kami mga pinupuntahan na rin na mga kaibigan niya na may mga cancer na rin. May bawala lang, di rin cancer, meron pang isa, yung mga high blood, ngayon, yung pala mayaman din pala sila. Mayaman din pala sa sakit. Ano? Ayun na lang nangyari sa kanya. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy mo lang ako yung paggamit ng CT47. Pati yung asawa niya, gumamit na rin ng CT47. At saka nakakatawa nito, may bata pa dito. Wala naman, no? Nakakatawa naman nito, okay. Yung kanilang, Englishin ko na lang, no? Ang kanilang sex life, nag-enjoy po sila. Naging active sila. Kasi, di ba ang CT47, mayroong special nutrients na pampalakas ang ugat. Ngayon, yung ugat niya na dapat na lumaki is lumalaban na rin. Lumalaban na raw. Ayun. Mga ganon. Sorry sa bata, no? Baka naintindihan nila yung English. Okay. Ano pa ba yung mga experience ko? Ayun, yung pinaka-importante pala. Yung aking asawa. Ayun. Kaya tumagal ako dito sa Global, sa Alliance Emotion Global, kasi isa ko sa mga benepisyo talaga niyan. Sabi ko sa inyo kanina, may sinusitis ako. Tapos yung asawa ko naman, balik kasi ang pangalan ko kasi 16 years old na. Hindi siya nasundan ng almost 40 years. Ang panganay ko. Ngayon, ang nangyari pala, pinacheck up ko siya sa OB-GYN. Ang nangyari, sabi ng doktor sa akin, meron pinasok doon sa puwerta niya na parang bakal, tapos pinasukan ng parang kamera. Nakikita ngayon doon sa kamera, doon sa monitor, pinasok sa kanya doon sa kamera, may kamera yata sa dulo yun. Tapos nakikita ko sa monitor yung kanyang loob ng ovary. Pinakita sa akin ng doktor, sabi niya, Mister, sabi niya, tingnan mo yung ovary ng asawa mo, sabi niya gano'n. Para meron sa matigas na portion, maliit pa lang daw. Sabi niya, kailangan buntisin mo yung asawa mo. Di paano mabuntis? Yung ganyang menstruation, regular. Ma-reglay siya ng 1 buwan, 2 buwan, wala. Ganun na nangyari. Kaya ang nangyari, pinainom ko siya ng complete, no? Kalitan yun, minsan complete, CT7, pero mas marami siya nainom sa complete. Ngayon, nung inom siya ng complete niya, tuloy-tuloy, nabuntis siya. Ngayon, nang pumunta niya sa doktor, kasi sabi niya sa akin, Darling, sabi niya, pag gano'n, hindi pa ako niregla, sabi niya gano'n. Mami mo ako, buntis ka na. Sabi ko sa kanya. Tapos na malengke ako, bumili ako ng pang pregnancy test. Ayun, nung tinesting niya, 2 kulay. Ayun. Kaya sabi ko, sige sabi ko,
talaga ang ganda ng ano, ang nakako talaga ng product natin, sabi ko sa kanya. Kaya ito, tuloy-tuloy na. Ayun, good news. Nakakatuwa pa dahil talagang plano namin ng asawa ko, isang babae sa isang lalaki. Ang nakakatuwa pa, ang bigay pa sa akin ng huli, yung anak ko, is lalaki pa. 3 taon na siya ngayon. Dahil sa product natin. Okay? Okay. Ngayon, kung meron kayong mga kilala ng mga ganon, maganda yung rekomenda niyo yung C247 at saka yung complete. Okay? Next. Ayun. Kung halimbawa naman mayroon kayong anak na hindi siya kumakain ng mga malalaki kasi ang C247, medyo malaki ang kapsulan yan, no? Medyo malaki ang konti niyan. Bakit malaki? Kasi biro mo naman kanina, parang din malaki yan. Eh, mayroon dosing gulay, may dosing prutas, mayroon pang 14 mushroom, di ba? Siyempre dapat malaki din yung kapsulan niya. Sa kagandahan pala sa C247 natin, gawa siya sa gulay, pero tawagin namin yan decaps. Ibig sabihin vegetarian capsule. Yung mismong balat ng C247 natin is safety siya, kumbaga hindi siya magbabara sa mga ano mo, sa mga bituka mo. Kasi meron kasi minsan ng gamot na gawa sa synthetic, yung 5, kung tawagin namin mga gamit. Yung parang bubble gum yun, pagka nakain mo, nainom mo yun, may iwan sa bituka mo, magiging sakit din siya. Magkakaroon siya ng side effect. Isa yung C247 is ano po siya, gawa sa gulay, yung balat niya. Yun. Okay. Sa kagagandaan pa pala sa C247 is meron siyang sinasabi na Palto Alcatec, no? Yung ibig sabihin na yun is alkaline siya, alkaline base. Alkaline, ibig sabihin, pag uminom ka niyan, i-neutralize niya yung alkaline mo sa tiyan, sa sikmura. Ganon. Nagustuhan kayo naman minsan yung pagkagising, yung parang masakit na dito niyo. Yun na lang muna, yung parang mahapdi na ibig sabihin, epekto po yan ng acid. Kung tawagin natin is acid reflux yun. So pag tumiga ka, gano'n, ang nangyari, lumalagpas yung acid dito, kaya nasusugat mo na lang unan mo. Ay pag may C247, babawasan na yung neutralizing acid, no? Tapos, tanong niyo sa akin, bakit ang daming gulay, ang daming nga pala putas, nalimutan ko kasi kanina no? Bakit ang daming gulay, ang daming putas? Minsan tanongin niyo rin sa sarili niyo, ganito, bakit kinarate ni God na maraming prutas at maraming gulay? Kasi kung papansinin niyo, yung orange, ano yung makikita niyo sa orange? Di ba vitamin C? Ano vitamin sa orange? Ba vitamin C? Ano yung makukuha mo sa, kunyari sa mansanas, di ba? Mga ganon. Ano makukuha mo sa saging? Mga ganon. Ano makukuha mo sa pinya? Ang ibig sabihin, kunyari, ito yung cancer cell, no? Nabubuhay siya, tinatawa-tawanan ka pa niya. Tulong-tulong yung prutas na yon. Yung mga prutas na yon. Tulong-tulong sila na puksain yung cancer cell. Kaya kung pansinin mo, orange, kunyari, bakit ang dami ng mga prutas na gulay, tulong-tulong sila puksain yun. Kumbaga, ang bawat prutas, ang bawat gulay, may katangian siya kung mayroon sa vitamins lang. Ganon. Kaya, bakit nila sabihin, bakit isa lang? Ganon. Ngayon, kung halimbawa, meron kayong anak naman, balik na tayo dito, kung meron kayong anak na hindi sa uminom ng mga capsule, meron naman po tayong hindi 24/7 na tragamis doon. Kumbaga, parang hindi lang yan. Hindi na mamalayan ng bata na kumakain na rin siya ng dosing gulay, dosing prutas, mushroom, gano'n. Meron kompleto na rin siya. No? Next. Hindi lang yan. Meron din tayong kape. Kung tawagin namin is Liben. Ang Liben natin is the world first alkaline coffee in the world. Kumbaga tayo pa lang ang gumawa ng kape na alkaline base siya. One third siya ng complete. Inihalo ko sa kape. Meron akong kaibigan na kape pa lang ininom niya, nagulat na sa effect ng kape. Alam mo yun, pag kape niya, diretso agad sa CR. Kasi, meron sa dito.
lahat ng dali ko kanina, meron din ito kasama. 1/3 siya ng components nito. Okay? Meron pala tayong original, meron tayong cappuccino, meron tayong sugar free, meron tayong latte, meron tayong born coffee, no? Wala dito, yung bago pa lang kasi siya. Yung next. Meron din tayong may choco. Ang may choco natin is alkaline based din siya. Nahinaluan din nito. 1/3 din ng components nito. Inalo din sa may choco. At ang kagandahan nito, meron din siyang DHA, no? Na pampatalino. Kung meron tayong mga anak na hindi matalino sa school, pwede nyo na lang ng may choco, sigurado ako. Yun, magiging top 1 na yun, top 2. Meron akong kaibigan naman na hindi daw siya nag-exam na hindi mo na umiinom ng may choco. Umiinom daw muna siya niyan bago daw mag-exam kasi para daw matanda niya yung mga di ba, nakakatuwa. Kung papansinin nyo, alkaline din siya. Kasi may mga bata talaga na na mahilig sa soft drinks, no? Pag uminom siya niya, inuturay si niyo. Okay? Next. Ito, Vida Juice. Meron tayong Vida Juice din siya na maganda sa mga may problema sa mga matataas ang kolesterol. Lagi kong sinasabi sa mga kausap ko na kapag meron kayong high blood, automatic yan may maintenance kayong inumin. Juice lang siya. Ang kagandahan niyan, ang trabaho niyan, no? Kunyari, ganito. Ito yung ugat mo. Nandito kunyari yung bara. Mga bara. May pag dumaloy yung dugo, nahihirapan siyang dumaloy kasi bukod sa malapot na yung dugo mo, barado pa. Barado pa, no? Okay. Ngayon, pag uminom ka ng Vida Juice, ang mangyayari niyan, ibubuka niya yung ugat mo, tapos nadalo na yung dugo. Ang kagandahan niyan, yung cholesterol, tatanggalin niya pa. Ikagaya ng maintenance na inom nyo, na ibubuka lang na yung ugat nyo, pero ang mangyayari, pag kinuha niya yung ugat nyo, nandun pa rin yung taba. Pag uminom kayo ng mga maintenance na nilasita ng doktor. Ito, tatanggalin niya yung taba na yun. Okay, next. Ayun, Vidamax. Isa rin yan sa mga maganda na product ng Alliance na kung kanina yung Vida Juice, same din ang ginagawa niya, pero mas concentrated siya. Kung mataas ang cholesterol sa katawan, mas maganda sa inumin. Kumbaga, kasama rin siya sa dugo, linisin niya rin yung mga taba. Yun. Sa kagandahan sa kanya, yung mga maliliit na ugat natin, kagaya ng mata natin, basta yung mga itim na ugat natin na hindi siya pwedeng operahin, pag uminom ka ng Vidamax, tanggalin niya yung taba na yun. Okay, next. White light. Yun, isa sa mga produkto ng Alliance is ang white light. Sublingual spray siya, mismo sa silalim ng dila, no? Ngayon, ang 20 seconds, i-spray mo, gano'n. Dadiretso yan sa tawag dito, sa atay. Ngayon yung atay, lilinisin niya. Ang effect niyan, magiging maputi ka. No? Maganda yan i-reseta sa mga medikuminom at sa mga manigaryo. Ngayon, kailangan yan, hindi ka rin naman kumbaga, hindi ka ba mas mag-expose, no? Kunyari, sabihin mo lang, gumagamit na ako ng white light, okay lang, linisin naman yung atay ko. Pwede ka rin pa lang sa kainom pa rin ako. Hindi naman niya pinipigilan yung pagpasok. Ang ginagawa lang niya, tinatanggal lang niya sa loob mo. Ngayon, pag pumuti ngayon yung, kunyari, pag nawala na yung dumi ng atay mo, pumuti ka. Yan ang effect niya. Okay, next. Perfect white, no? Ang perfect white, pag ininom, yan sa yung mas maganda sa doon sa white, sa glutathione, yung white light kanina. 3 times siya na mas maganda. Ang white light niya, ang perfect white na pala, ay mayroon siyang botox effect. Tablet form siya. Tablet na siya. Ito may pinapagalit ko sa akin ang asawa, no? Kasi malabo yung mata ng asawa ko. Sabi ko sa kanya, gumamit ganyan. Bakit, ano kinalaman nung
malabong mata sa Perfect White. Ang Perfect White kasi, meron din siya na katangian na pag uminom ganyan, yung mga maliliit, kumbaga timing na ugat natin, pag may taba yun, linisin din niya yung mga dumi sa ugat mo. Ngayon, pag uminom ganyan, lilinaw yung mata mo. Kasi kaya nalaman ko yun, isa sa mga kaibigan ko, kaya ginamit niya, luminaw mata niya. Hindi na malayan na talaga pala niya yung salamin siya. Hindi niya na nilalagay sa salamin niya. Sabi ko sa misis ko, gamitin mo na yan para luminaw yung mata mo. The next. Meron tayong herbal toothpaste, no? Meron din siyang sanggap ng complete. Yung mga bata na anak natin, kapag nagtutoothbrush yan, nalulong nila yung toothpaste. Ngayon siya, may malulong natin yan, okay pa rin kasi gawa sa herbal. No? The next. Ito, the cleansing whitening bar. No? Yan ang ginagamit ko din ngayon. Oh. Kung papansin niyo, dahil butas-butas ng mukha ko kasi talaga tabiwa din ako. Ayun ang ginamit ko niyan, hindi ko paano, hindi na ako tinatabiyawan. Meron kasi siyang Lumin 8 na kung tawagin namin yan is yan ang pinakamagandang pampaputi ng mukha, ng balat. Pag halimbawa gaya nito tag-init, medyo malapit yung balat mo, pag gumamit ka niyan, hindi yan gano'ng lalapit. Okay, next. Meron tayong feminine wash, no? Panghugas sa kababaihan, no? Hindi ko pa nasubok kasi yan, pero sabi ng misis ko malamig daw. Ayun. Tapos, kapag ginamit ko daw yan, gaya ng misis ko, yung kanyang underwear, no? Pagka kahit 3 araw ko nilaban, wala pa rin amoy. Kasi, pinapatay niya yung bakterya, hindi niya payagan na dumami. Kumbaga, pinipigilan niya. Ang babae kasi, pag umiihi yan, posibleng walang matitira. Ngayon pag may natira yan, maging bakterya. Okay, next. Masculine wash. Pero kung meron feminine wash, meron masculine wash. Yan ang ginagamit ko din ngayon. Kasi sa mga lalaki, no, uso sa amin yung walang tissue, pag na lang, no? Ngayon, hindi pwede na walang matira din, no? Ngayon, personal kong experience, dati, hindi ko kinakaya, no? Kapag inubad ko yung break ko dati, may amoy talaga, promise. Pero ngayon, pag inubad ko yung break ko, pwede pa ko gamitin. Tapos kasi, ganito yan. Sa bahay talaga, minsan talaga tayong mga busy na person. Nung wala na tayong time na ilagay yung break natin sa labahan, ang ginagawa ko yun minsan, ilagay ko lang dun sa bayan na sa CR. Dati isa lang, nagreklamo na yung misis ko. Ano ba yung break mo? Bawa-bawa, ilabas mo nga yan dun sa Ngayon kahit yung piraso na yung break mo nakalagay dun sa CR, hindi ko na nangangamoy. Pag mo lang ginamit ko to. Tapos, kapag minsan meron akong itching na parang makati-kati, yung ginamit ko to, wala na. Wala nangyari. Okay, next. Ayun, meron kaming Born product, Born Slim, Born Coffee, yun. Tapos, Born Mati Iced Tea, para sa mga gustong pumayat, no? Bakit meron tayong Born Slim, no? Ang Born Slim kasi, kapag ginamit mo yan, halimbawa, isang berdehado ng kanin yung kinakain mo, pag kumain ka, pag uminom ganyan, mawala ka na ng gana. Okay? Kung bagay yung appetite niya sa pagkain, pinipigilan niya. At the same time, kung busy person ka, dahil hindi mo na ginagawa mag-exercise yan, parang nag-exercise ka na rin. Meron tayong Born tawag ito, yung tinapay lang siya na pero pag ininom mo to, complete na yung meal mo. Kumbaga yung na kailangan na kumain ng marami. Kumbaga kompleto na, busog ka na, at saka marami isang proteins, mga vitamins, gano'n, na kailangan ng katawan mo. Ito naman, Born Coffee. Sa mga gustong pumayat, kumbaga ito pinaglabitin mo. Diyos din, ito, kahapon lang, experience ko din, binigyan ko din ng isang sachet lang yung aking kaibigan, kay mataba siya. Sabi niya, bakit ka lang binigay mo sa akin, Diyos? Maghapon, di ako tinigilan ng dumi ng dumi. Sabi ko, marami kasi akong basura sa katawan mo, kaya ako dumi ka ng dumi. Ito pala binigay ko sa kanya, isang sachet pa lang. Yun.
Ito, kompleto ito sa amin ngayon. Okay, next. Ayun. Ito yung mga product namin lahat. No? Ang ganda ba ang product namin lahat? Okay. Meron kaming bagong product ngayon. Ilalabas pa lang. Actually, mga membro pa lang ang nakakuha noon. Is iProtect saka yung Curly. No? Yung iProtect na yun, kapag suot-suot mo yun, 2 meters away ng bacteria, is papatayin niya na. Papatayin niya na yun. Okay. Ngayon yung isa naman yung Curly, no? Parang nalulpas yun na pag ilagay mo sa mga masakit na katawan mo, mawawala na rin sakit ng katawan mo. Okay? Next. Ayan. Ayun. Siguro, isa ako sa mga sinasabihan dito. Mas importante pa rin talaga ang kalusugan kaysa sa pera. Kaya isa yan sa mga tatagal ako dito kasi nga, lagi ko tinatanong sa sarili ko, bakit nandito ako sa mundo ito? Anong purpose ko? Kumbaga, ang purpose ko siguro is maghayag sa mga tao ng kagandahan ng kalusugan. Kumbaga, nakakatuwa minsan yung nakasalubong mo siya, kaya naman yung binigyan mo ng product, kaya naman binigyan ng product, tatawag sa'yo, mag-text sa'yo, ang ganda ng product mo, pabili nga ulit. Diba? Kasi, kapag nagkasakit ang isang pamilya sa, kunyari, lima kayong tao sa isang pamilya, pag nagkasakit yung isa, yung apat na may sakit na rin. Kwento ko lang, no? Last na lang, na kwento na nangyari sa akin, sa mga customer ko. Meron siyang cervical cancer. Nung operahan siya, dito sa St. Jude, sabi ng doktor, stage 1 pa lang. Nung operahan na siya, nakita yung kanyang mister dun sa loob sa labas ng room. Sabi sa kanya ng doktor, kaya lang, mga 30 minutes na labas na yung misis mo, sabi niya gano'n. Paglabas ng doktor, malungkot siya. Sabi ng doktor sa Mr. Hindi ko namin tinuloy yung pag-opera kasi yung misis mo, masyadong malala na yung sakit niya pala. Stage 3 na pala ng cancer. Alam mo, dinudugo daw siya sa loob ng isang buwan, 3 isang dinudugo. Tuloy-tuloy, parang gano'n. Hindi tinuloy yung pag-opera. Kasi pag tinuloy daw, possible na mamatay siya kasi maubos siya ng dugo, mga gano'n. Kaya di tuloy. Kaya nang ginawa ng mag-asawa, nagtuklas sila ng mga product na pwede makatulong sa kanila sa... Alam mo ba, isa sa yung global na nakatulong sa kanila, gumagastos sila ng 56,000 sa loob ng isang buwan. Dahil sa product, kumbaga, hindi na kasi pwede yung isang kapsula lang sa kanila. Pinili na dose na. Okay? Ayun hanggang dito na lang siguro ako kasi ito pinaliwanag ko sa inyo sa health. Wala na lang siguro. Magbibigay mo ako sa inyo. Magbibigay mo ako ng isang product na malupit, no? Siguro hintayin nyo lang sa nakukuha ang tubig. Di lang magpamay. Ito isa sa product namin, tutawagin ito is white light.